Komunista, sabi ng alkalde, komunista. Nanalo ang isang Muslim sosyalista mula sa Demokratikong Partido sa eleksyon sa New York, sentro ng pandaigdigang kapitalismo. Paano nga ba ito posible? Nanalo si Sokran Mamdani ng Demokratikong Partido bilang alkalde ng New York at sa edad na 34 siya ang unang Muslim na mamumuno sa pinakamalaking lungsod sa Estados Unidos. Ang kanyang tagumpay ay mahalaga para sa progresibong pakpak ng mga demokrata sa gitna ng pagtatalo sa partido sa estratehiya laban kay Pangulong Donald Trump. I-block ang pondo ng pamahalaang federal sa lungsod kapag nahalal si Mamdani. Nagbibigay ito ng pag-asa na hindi pa lubos na wala ang lahat sa Demokratikong Partido. Sa kabilang banda, malinaw na hindi natutuwa ang mga Republikano kay Mamdani. Halimbawa, sinabi ni Trump na si Mamdani ay isang Islamistang nanalo lang dahil wala si Trump sa balota at dahil din sa shutdown. Nag-aalala ang komunidad ng mga Hudyo sa New York na si Mamdani at ang kanyang taga-suporta ay itutulak ang political Islamism sa Amerika. Ayon sa kanila, si Mamdani at grupo niya ay sasakop sa mga pangunahing institusyon sa New York gamit ang social welfare at karapatang pantao bilang dahilan para mag-recruit ng mga tao laban sa Israel. Pero, kahit ano paman, nagwagi ang mga demokratiko sa Amerika ng sunod-sunod na tagumpay sa halalan noong Martes, ika-4 ng Nobyembre sa unang malaking halalan sa Amerika matapos muling maging presidente si Republikano Donald Trump. Nagbigay ito ng lakas sa nangihinang Demokratikong Partido bago ang halalan sa Kongreso sa susunod na taon. Ipinakita rin nito kung paano tumugon ang mga residente ng pinakamalaking lungsod sa Amerika sa unang 9 na buwan ng pagkapangulo ni Donald Trump. Sige, talakayin natin sa episode na ito kung sino si Sokran Mamdani at kung paano ito konektado sa mabagal na muling pagbangon ng Demokratikong Partido sa Amerika. At bakit nga ba hindi siya isang simpleng personalidad? Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito, at bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang dumarating agad. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Magagawa ninyo ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Napakaseryoso para sa akin ang issue ng antisemitismo. Kada si Mamdani o kung ano man ang pangalan niya sa New York, hindi. Nanalo si Sokran Mamdani, kandidato ng Demokratikong Partido bilang alkalde ng New York. Sa edad na 34 siya ang unang Muslim na mamumuno sa pinakamalaking lungsod sa Estados Unidos. Sa pangalawang beses, tinalo ni Mamdani si dating gobernador ng New York Andrew Cuomo. Pinawi ang pag-asa nitong makabalik sa malaking politika matapos matalo kay Mamdani sa primary elections ng Demokratikong Partido noong Hunyo. Sumali rin sa pangkalahatang halalan si Republikano Curtis Sleva na tumangging itigil ang kanyang kampanya sa kabila ng pressure mula kina Cuomo at ng kanyang mga taga-suporta. Sa huli, nakuha niya ang higit 7% ng boto. Mahalagang tandaan na ang resulta ng halalan ay maaaring makaapekto hindi lang sa New York kundi sa iba pang lugar na magpapataas sa kredibilidad at kasikatan ng programa ni Mamdani. Kasama rito ang panukalang i-freeze ang upa para sa mga taga New York, gawing libre ang sakay sa pampublikong bus, at tiyakin ang universal na preschool. Bilang resulta, sa pagpabor sa yumaong Cuomo, ang panukalang buwisan ang mayayamang residente ng New York ay hindi lang nagpatibay kay Mamdani bilang isang sosyalista, kundi nagwagi rin siya dahil sa bahagyang populistang mga pangako sa mga botante. Parang gusto nilang ipabayad ng mayayaman para sa mahihirap. Pero sino si Mamdani? Si Sokran Mamdani ay 3 beses nang nahalal bilang miyembro ng Lehislaturang Asembleya ng Estado ng New York. Sa halalan, itinuring siyang underdog. Marami ang nag-akala na madaling mananalo ang kalaban niyang si Cuomo, pero biglang nagbago ang lahat. Ipinanganak si Mamdani sa Uganda, lumaki sa Cape Town at lumipat sa New York noong siya ay 7 taong gulang. Nagtapos siya sa prestihiyosong Bronx High School of Science at kumuha ng Bachelor of Arts sa Bowdoin College.
Ang kanyang mga magulang ay sina Professor Mahmoud Mamdani ng Columbia University at ang Indian na direktor ng pelikula na si Mira Nair. Bago sumali sa asembleya, naging consultant si Mamdani sa pagtatanggol ng karapatan ng nangungupahan at nagtrabaho rin sa musika bilang Ginoong Cardamom. Dito rin ginamit ng mga kalaban ni Mamdani ang kanilang mga batikos tipong patuloy na umaakyat si Mamdani sa ranggo ng mga kandidato sa pagkaalkalde. Palagi siyang naglalathala ng mga video sa social media, partikular na ang mga panayam sa mga botante na sumuporta kay Donald Trump noong 2024 dahil sa mahal na pamumuhay. Nag-record siya ng mga video para sa iba't ibang mga audience at nakipag-usap sa mga botante sa ilang mga wika, kabilang ang Urdu, Bengali, Espanyol at Arabe. Sa kabuuan, dapat aminin na kahit populista ang kampanya bago ang eleksyon, epektibo pa rin ito. Isa sa mga video niya na naging viral ay tungkol sa isang paksa na tinawag ng politiko na halal inflation. Nagdesisyon siyang mag-interview ng mga nagtitinda ng karne sa kalye tungkol sa mataas na gastos ng pagpapatakbo ng negosyo ng street food sa New York. At ayun, tumaas talaga ang presyo ng bigas at karne. Ipinaliwanag ni Mamdani kung paano ang burokratikong hadlang sa lungsod ay nagdudulot ng mataas na presyo. Mga sa title, di pagsapit ng Hunyo ng mag-primary, lumiit ang agwat ni Mamdani kay Cuomo sa mga survey. Dahil dito, nabahala ang mga negosyante at real estate representatives na sumusuporta kay Cuomo at nag-invest ng milyon-milyong dolyar laban sa kalaban niya. Sinasabi nila na ang mga pulisya ni Mamdani ay magpapalayas sa mga mayayamang residente at mga kumpanya mula sa pagtatrabaho sa pinansyal na kapital ng Amerika. Parang magiging lungsod na lang ng mahihirap ang New York at puro pangakong ginto lang ang ibinibigay. Pero mahalaga rin ito. Ang oposisyong ito ang nagbigay daan kay Mamdani na itayo ang kanyang kampanya bilang labanan ng manggagawa laban sa bilyonaryo at ng mahihirap laban sa mayayaman. At ngayon sinasabi ni Mamdani, mga nasa gitnang uri para sa inyo ang lahat at sa mayayaman, mas mataas na buwis ang ipapataw natin. At saka, si Mamdani mismo ay tila lumayo na sa ideya na siya rin ang nagpasimuno noon, ang pagbawas ng pondo para sa pulisya. Ilang taon din niyang kinakalaban ang mga tagapagpatupad ng batas. Nagbigay siya ng pondo sa pulisya, pero nilinaw niyang, hindi ako tumatakbo para bawasan ang pondo ng pulisya. Himala pumabor sa kanya ang pulis. Kahit na si Mamdani mismo ay minsang nagsabi na hindi siya tutol na gawing legal. Halimbawa, ang prostitusyon. Sa huli, tinawag ni Mamdani ang botohan bilang pagpili sa pagitan ng oligarkiya at demokrasya. Noong araw ng halalan, nagpasya si Mamdani na ipakita ang pakikisa niya sa taumbayan mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Nang mahigit kalahating milyong taga New York ang maagang bumoto, si Mamdani ay nasa lahat ng dako. Sa umaga, nasa simbahan kasama ang magulang. Dumalo ng misa, tanghali nagtalumpati sa radyo. Dumaan sa supermarket sa suburb. Lumitaw sa influencer livestream, sumali sa rap battle at tinapos ang Sabado sa nightclub ng lungsod. Parang sinasabi niya na hindi natutulog ang lungsod. Kaya hindi rin siya natutulog. Kumbaga, ramdam niya ang bawat tibok ng syudad. At syempre, epektibo ito. Si Mamdani ay magsisimula sa tungkulin sa Enero 1 at sa 2026 siya ang unang Muslim na alkalde ng New York. Unang Timog Asyanong kinatawan sa posisyon at isa sa pinakabatang alkalde ngayon. Sa totoo lang, kamakailan lang ay nagpakasal siya sa isang artistang may lahing Syrian na si Rama Douaji na ginamit din ng kanyang mga kalaban laban sa kanya. 28 taong gulang siya at magiging unang Gen Z na unang ginang ng New York. Siya ay 28 habang ang kanyang asawa ay 34. Pero may mga tanong ang mga Hudyo ng New York kay Mamdani. Halimbawa, tinatawag ng Jewish community ng New York si Mamdani na taga-suporta ng Hamas. Dapat tandaan na sa New York matatagpuan ang pinakamalaking komunidad ng mga Hudyo sa labas ng Israel, na mahigit 1 milyon ang bilang. Dito, diretsahan kong ibabahagi ang sipi mula kay Amikay Shekli, ministro ng Israel para sa diaspora. Ang sipi ni Mamdani, tulad ng kanyang tagapagturo na si Linda Sarsour, ay kumakatawan sa Pula Berdeng Alyansa,
isang mapanganib na estratehikong pakikipagpartner ng radikal na Islamismo at ng matinding kaliwang progresibong kilusan. Pinagbubuklod sila ng pagkamuhi sa mismong ideya ng kalayaan at ng matinding pagkamuhi sa mga Hudyo at sa Estado ng Israel. Layunin ng alyansang ito na ipakilala ang pampulitikang Islamismo sa Estados Unidos gamit ang social welfare at karapatang pantao. Layunin nilang kontrolin ang mga institusyong kultural, akademiko at pampulitika ng Amerika, gaya ng nagawa nila sa ilang bahagi ng kanlurang Europa. Ang New York ngayon ay isang hakbang na mas malapit sa pagiging susunod na London. Ito ang pinakamalaking tagumpay ng mga kapatid na Muslim sa Estados Unidos at marahil sa buong kanluran. Ngunit, para sa katarungan, nararapat ding banggitin ang isa pang pahayag ni Ministro Amichai Shekli na nagsasabing, bilang isang konserbatibo, mas madali kong nabubunyag ang antisemitismo kapag ito ay nagmumula sa kaliwa. Ngayon, ang pinakamapanganib na pag-usbong ay mula mismo sa loob ng kanan. Kailangang malinaw nating sabihin na hindi ito konserbatismo. Hindi tugma ang konserbatismo sa fanatismo at rasismo. Ito ay nakabase sa katotohanan, pananampalataya at kalayaan. Hindi mo maaaring tawaging sarili mong konserbatibo kung humahanga ka kay Hitler, Stalin o sa isang teokratikong diktador na namumuno sa Iran. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tumutukoy sa isang iskandalo kung saan napunta sa media ang mga pag-uusap ng kabataang sangay ng Republican Party, kung saan ang mga batang makakanang taga-suporta ng kilusang Make America Great Again ay hayagang humahanga sa natsismo at kay Hitler mismo. Pero sabi nga nila, ibang usapan na yon. At para sa balanse, dapat ding banggitin na si Ma'am Dani sa isang banda ay tinawag na apartheid ang mga ginagawa ng Israel laban sa mga Palestino. At sa kabilang banda, kinundena niya ang Hamas at ang pag-atake noong ika-7 ng Oktubre 1923 bilang isang kakilakilabot na krimen sa digmaan. Pero hindi lang iyon ang tagumpay ng mga demokrata. Kabilang sa mga tagumpay ng mga demokrata nitong Martes ay ang pagpapalawig ng termino ng 3 maestrado ng Korte Suprema ng Pennsylvania at pagsuporta ng mga taga-California sa plano ni Gobernador Gavin Newsom na baguhin ang mga hangganan ng mga distrito ng Butuhan. Tugon ang mga hakbang ni Newsom sa pagtatangkang baguhin ng mga Republikano, lalo na sa Texas at Florida, ang mga hangganan ng distrito para sa sarili nilang kapakinabangan. At ayon sa isinulat ngayon ng Financial Times, ito ay dapat magdulot ng seryosong pag-aalala sa mga Republikano. Matinding tagumpay ito para sa mga demokrata, kahalintulad ng tagumpay ng partido noong 2017 isang taon matapos ang unang panalo ni Trump bilang Pangulo. Ang resulta noon ay nagpakita ng kinalabasan ng midterm elections sa Kongreso noong 2018 kung saan nabawi ng mga demokrata ang kontrol sa kapulungan ng mga kinatawan at nawala ang mayorya ng Republikano sa parehong kapulungan. Maaaring asahan ang katulad na takbo ng mga pangyayari sa 2026 lalo na ngayon na 3 pwesto na lang ang lamang ng mga Republikano sa kapulungan ng mga kinatawan. Sa huli, ayon kay Donald Trump, may 2 dahilan kung bakit natalo ang mga Republikano. Wala ang pangalan niya sa balota at shutdown. Baliw. Dito. Maglalagay ako ng tutuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.